At tayo nagbabalik sa Chai Talks, and ngayon ang topic natin, pag-uusapan natin is yung plano. Kung ano ba talaga yung plano natin sa channel na to, sa page na to, at kung ano yung maitutulong natin sa community, no. Pwede ninyong since maganda naman yung ano namin, yung plano namin para sa community, para sa mga Alright. Pilipino, pwede ninyong i-adapt, pala kayo, no. Pero ito yung sa amin. Matagal na naming plano na mag-interview ng mga ordinaryong Pilipino, no. Mhm. Ordinaryong Pilipino na may magandang kwento. Mga ordinaryong Pilipino na nagsusumikap din para na kamukha natin. Pwede rin yung mga addict, pwede nating interviewin dito. Lahat, Kumustahin no, natin lahat, wala tayong pinipili, no? At yun, kung kung gusto ninyong, kung may oras kayo, kung gusto ninyong ma-interview dito, mag-usap-usap tayo. Parang kagaya ng ibang mga podcasting din, no? At yun nga kasi, ang difference namin, gusto naming ipalabas, no? Sa Vlogero pa man yan, nung unang channel natin, gusto namin na ilabas yung yung kakaiba yung ginagawa namin kaysa sa mga regular lang. Kasi cliche na eh. Itong channel na to, ini-interview yung mga successful na. Itong channel na to, Palaging ganun. Talagang ganun ang ginagawa nila. iba-iba nga lang sila ng niche, no, or yung topic. Halimbawa, successful sa sports yung isa, successful sa pagbabanda, no. Yung isa naman is successful sa buhay. While tayo dito, gusto nating talagang yung mga liit-liit na success or yung nakaprocess pa. In process, no? Kasi critical yan. Halimbawa, kunwari, si Juan de la Cruz in interview namin, nasa proseso siya ng pagsikat, pag-angat, no? Kaya lang, may problem siya sa ganitong bagay. Halimbawa, ako, namamroblema kasi ako, kunwari, no? Sabi niya, ako ay isang nagtitinda lamang ng gulay at nagsusumikap ako, dumami na yung mga branch ko. Kaya lang, ang problema ko kasi ngayon ay wala talaga akong sasakyan na malay natin, no? May may makapanood at naantig sa pinanood niya. Parang itong tao na to, napakabait, gusto kong tulungan, ganun. Nagsusumikap siya. Pwedeng ganun eh. No, yung mga kwentong legit, like kunwari in-interview natin si Trudis, no? Pinagtitripan siya sa bahay natin, par. Oo. Tingin nila sa kanya ay parang parang dyan lang, no? Parang may problema sa pag-iisip. Ganun yung tingin ng iba, no? Oo. Hindi natin makakaila yun. May mga ganun tumitingin. Pero para sa akin, normal naman siya na malaya lang. No? Malaya lang sa baryo na paikot-ikot. So, yung mga ganung klaseng bagay, halimbawa, nakita ng iba na interview nila, no? Meron pala siyang kakaibang mindset, like, beautiful mind, no? Beautiful mind, tapos yung parang may pelikulang ganun. Yung pagiging yung pagiging ganun-ganun niya, no? Hindi lang na ma-maximize kasi kulang sa parang makinarya, no? Kulang sa turo, ganun. Oo. Yung Di naman kulang sa aruga. kulang sa turo. Yung yung nais natin sa page natin na ito, yung sa Child's Talk. Yun nga, bibigyan natin sila ng mga pagkakataon. Yung kagaya nga ng sinabi mo, hindi na kailangan na maging sikat ka muna na singer or banda or sikat na businessman para ma-interview ka. Kasi kung minsan may mapupulot tayong mga golden nuggets din kahit sa anong antas man ng pamumuhay na meron yung isang tao eh. Oo, tama. So, yun yung mga hanapin natin, di ba par? Tama yun, tama. Hindi lang kasi tayo nakakapulot ng mga aral, ng mga pwedeng ma-apply natin sa buhay natin sa mga successful na eh. Minsan nasa ordinaryong tao lang yan eh. No, yung mga prinsipyo nila, nakakabilib. Kagaya ng naningaus ka rin tatang ng Mrs. Manugang. Manugang, father-in-law mo. Father-in-law ko, no? Grabe pag nagsalita yan, no? Madami kang mapupulot. Kaya yan, isa sa mga pinagmamalaki ko si tatay ko. Simpleng lang yan, simpleng pabuka ng bibig, pero yung mapapaisip kayo pag nagsasalita sila eh. May mga meaning eh, no? Yung mga ganun na tao. Siyempre, siguro kung i-match mo, kunwari, no? Siguro, i-match ko si tatay ko at saka si, kunwari, Henry C. o kaya si Villar, no? Ibigay mo yung mga na-avail or ni Henry C. Along the way kay tatay ko yung opportunity, malay mo, mas greater. Hindi ko kine-claim, pero malay natin, no? Yun yung mga nawawala sa mga ordinaryong tao. Yung wala lang silang opportunity, pero kung nagkaroon ng opportunity, solid yan. Kagaya ni ako, hindi ko binubuhat yung kanyang bangko, pero nakita ko yung mindset ni Meno, par. Kilala mo si Meno, no? Although may bad records man siguro sa iba,
Misunderstood siguro. Pero yung mindset niya, nakakausap ko yan eh. Kakaiba din yung mindset niya eh. Siguro itong taong ito, pagka nagkaroon siya ng mga ganitong resources, mga ganitong tools, ano rin eh, magiging successful din eh. Pero yun lang kasi dahil na-expose siya sa ganyang klaseng lifestyle, na-expose siya sa ganitong klaseng buhay, no? Doon naman tayo napupunta doon sa kahit ma-avail nila yung makuha nila yung mga ganong klaseng resources, pagka sila ay yumaman dahil yung mindset nila is nasa ganong estado pa, pwedeng bumagsak din ulit. Hindi rin sila mag-prosper. Yung tamang ano lang, tamang education lang, no? Tamang education lang. Like yung nababasa natin sa mga motivational story, no? Yung mahirap kasi, pagka may gusto, ang sasabihin nila, I cannot afford it. While yung mga may mindset kahit mahirap, yung mindset nila is, how can I afford it? Oo, yun yung pagkakaiba ng dalawa, no? Kasi pagka how can I afford it ka, mag-iisip ka na eh. Gagawa ka na ng solusyon eh. Pagka how can I, gusto mong kunin at all cost. Pagka kasi mindset mo isa, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya magganyang business na pag nag-business akong ganyan, maglalabas ako ng ganitong capital. Mahirap. Wala na yon. Pero yung mindset, kagaya sa akin parang, kwento ko na lang din, no? Simpleng gapis na mga isda. Una, gusto ko lang na pati sa mga crayfish, ganun din. Computation kasi. Kaibigan ko yung calculator. Like, so ito palang itong crayfish na ito, pagka bumili ako ng trio tapos nanganganak sila ng kunwari 60 to 200 na craylings, mabubuhay doon is 20%. Gaganon ako, nagko-compute ako. Kino-compute ko yun, yung possibilities na pag nirisk ko itong pera ko na to para sa mga ganitong negosyo, pwedeng pumaldo ako ng 10 times, no? Ganon yung iniisip ko, kagaya sa hito, yung mga catfish natin, no? Catfish, Tagalog, hito din, no? Hito din, no? Kasi Kapampangan tayo, baka sabihin ko, ito, no? Catfish, no? Yan, yung mga hito na yan, nalugi ako dyan actually. Bumibili ka ng pagkain, pinapakain mo, tapos namatay lang yung marami na yun. So, nag-spend tayo ng time, binili natin, pinuntahan natin, tapos na wipe out lang. Pero may natutunan ako doon, kahit ganun yung nangyari. So, sa paghihito pala, no, pwedeng maging times 3, times 5, or times 10 yung pera mo in a short period of time. Alam ko na yung pattern eh. Nakita ko na yung pattern. Nakikita ko yan. Sa crayfish, marami yung namatay. Marami yung na nawala, nakatakas, namatay, at nagkainan. Halos rin. Konti na lang yung natitira pero buhay pa naman. Pero along the way, 2 years ako nag-crayfish, magti 3 years na yan. Yung natutunan ko doon is wala sa internet, no? Sa internet kasi kailangan magpalit ka ng tubig, ganito, ganyan-ganyan, yung ammonia, ganito. Iba pa rin yung ang daming mga bawal. Talagang parang sinasabihan yung mga iba na wag na kayong mag-business na ganito. Kami na lang. Parang ganon. Parang ganon yung datingan, no? Same sa hito. Although, alam naman natin na nagiging lang sila, maingat. Nagiging maingat lang sa ganon. Pero ako, na-experience ko eh. Alam nyo ba, na magaling mag-adapt yung mga crayfish. Yes, sa una, pwedeng mamatay. Pero pagka nakapag-adapt yan, kahit sa putik mo buhayin yan, mabubuhay eh. Ako, literally, nasa putik. Kasi wala na akong oras para linisin yung sa taas, no? Wala nang oras. Kaya, ayun, buhay pa rin. No? Talagang pati yung mga hito, hindi ko na napapalitan ng tubig. Minsan, hindi ko na lang nakakalimutan kong pakainin. Sila lang yung nagkakainan. Nabuhay. Pero namatay lang kasi yung hito. May mga ibang factors na wipe out sila. Kasi like yung last, nakita ko yung chalk na pampatay ng, anong tawag dito? Yung pampatay ng mga langgam. I-chok mo lang tapos yung ipis yan. Parang pesticide na yun eh. Pamatay na ng pamatay na ng mga insekto. Namatay lahat. Tapos may time na nakita akong kalapate na namatay, 3 yata 4 na kalapate. Meaning parang lason, no? May something na lason. Either yung kalapate na lason sila, tapos pumunta sa tubig, nababad doon, kinain ng mga ng mga hito, namatay. Oo, pwede. So, yun. Paano tayo napunta dito sa mga hito? Anyway, yun, yung mga mindset na yan. No? Yun yung plano natin sa Vlogero para. Hindi lang ganitong setup siguro. Tapos magkakaroon din tayo ng 2 camera, tapos isa doon sa likod. And then, magkakaroon na lang ng switcher. Parang may nag-ooperate. Halimbawa, ako nagsasalita, nakapindot sa akin. Tapos, may nagsasalita ulit, ikaw nagsalita pindutin. Ikaw naman yung nakakita sa screen. Ang mangyayari nun, wala nang editing masyado. Puro direct na. Tuloy-tuloy na. Tapos may naka-ready na rin tayong pang reels, mga ganon, no? At high quality na talaga sila.
Tsaka dito sa ano kasi sa Blagero sa child stocks natin. Ano siya, nag-isip tayo ng mga iba't ibang klaseng uri ng platform ba yung tawag diyan o diskarte kung paano nating ma-reach out pa yung mga maraming tao na at the same time nagbe-benefit sila, nagbe-benefits tayo. Tsaka binabasag natin yung kung ano yung mainstream. Yun yung pinakaano namin dito. Hindi porket asensado ka na, doon ka palang may interview. Dito hindi. Open to sa lahat ng, kung sa music man yan, sa lahat ng genre, open siya. Sa lahat ng mga uri ng tao, open siya. Kasi marami tayong mapupulot sa mga yun pagsasama-samahin natin hanggang pwedeng makatulong sa lahat. Yung mga gustong ilabas yung saloobin nila, no? Kasi pagka dumating yung time itong platform natin na to sa Child Talks, magiging magiging channel yan para mailabas mo yung saloobin mo. Hindi lang sa post lang ng post, no? Hindi lang sa ganun. Dito talaga, ma-share mo sa mundo kung ano yung gusto mong ilabas. Kagaya nung naging guest natin nung una, no? Oo. Yung seaman. Oo, yung seaman. Pwedeng ganun. Pwedeng yung ilabas yung mga gusto ninyong i-share sa mundo. Kagaya ni Soy, dapat magiging guest natin siya pero hindi ko pa siya na-invite pagka malinis na siguro dito. Medyo hindi na tayo masikip, no? At i-invite natin siya at yun. Pwede yung mga naging experience niya nung na-opera siya, i-share niya sa atin, no? Nag-iba talaga yung buhay niya magmula nung nagkasakit siya, tapos na-opera fistula something yung kanyang naging sakit. Tapos kinailangan na ma-opera. Ayun, at buti naman okay na ngayon. Naging okay na siya. At nung kumakain nga kami sa Max, pinuntahan niya kami. So yun yung mga magiging natin dito, plano natin. Plano natin na ma-interview yung mga maging guest natin, yung mga hindi sikat, hindi kilala. Kasi yung iba kasi may mga nagpa-podcast nga daw, kaya nag-podcast para daw mapalapit sa mga sikat, no? Hindi tayo ganun, no? At walang bayad dito. Yung iba naman, kailangan mong magbayad. Kailangan mong bayaran para ma-interview sa platform nila. Syempre nga naman, no? Binild nila yung platform nila ngayon, tapos bigla ka mag-guest doon. Pag nag-guest ka doon, magiging paldo yung yung kumpanya mo. Interviewing ka, di ba? Syempre. So tayo dito, pwede siguro mga owner ng mga business Like halimbawa, yung mga dito, no, shout out sa inyo, yung mga business owner dito sa Sapang Bato. Pwede ma-interview namin kayo tapos ma-share. Like, ako yung owner ng ganito, ng lugawan dito sa bandang checkpoint, kunwari, may pangalan yung lugawan niya, tapos kwento niya paano nila ginagawa, paano para ma-maintain at yung mga struggles nila, no? Para ma-promote na rin, syempre. For promotion. At magiging na tayo dito sa podcast kasi yung podcasting para na rin sa iba na ma-inspire kayong mag-start ng podcast ninyo. Hindi naman sa cellphone lang pero kasi pagdating sa podcast na ganyan, pagka seryoso ka, talagang yung tools yung Number one, no? Like may mic kayo, like magmumukhang yan. Kagaya nito, naka-mic tayo, no? Although yan, nagmumukha tayong talagang podcaster, pero one day siguro naka-mic din kaming yung yung tawag dito. Naka-clip na lang siya dito. Naka-clip na lang, no? Yun naman yung mas pinamumukha ng iba kasi na mas mas angat pagdating sa tools. Syempre, tayo meron na tayong tools. Kung ganun pala yung sistema, ayan, may tools kami. Parang gano'n, no? At ng tools. Pwede namin kayong tulungan kung gusto niyo mag-podcast din dito sa namin, no? Siyempre may bayad nga lang kasi gumagamit tayo ng siyempre, kuryente, resources. resources. Kuryente. So, ayun yung plano natin at i-improvein natin to siguro itong itong desk na to, posibleng mawala tapos naka lang tayo, anong tawag dito, naka-carpet, tapos parang Tony Talks yung datingan, no? Tapos may kanya-kanya kaming camera na nakatutok sa amin, pati yung guest. No? Pwede, By the way, hindi lang Child Talks yung natin. Meron din kaming Blagero Talks, which is yun yung gagawin natin Kapampangan. Kapampangan channel, Kapampangan podcasting. Nakasama natin doon, iba-iba. Like si Ney, yung operator natin, at saka si Paring Kim. Sila yung makakasama natin. The rest na nasa Blagero, pagka siguro naisipan nyo na gustong sumali kayo, no? Pero hindi all the times available yung ganyang klaseng attitude, no? Hindi all the time na yung iba nga, nahabol-habol tayo, gustong puntahan, no? Galing pa ng ganitong lugar. Tapos, while yung iba, nandyan na, pupunta na lang, di pa magawa. No, hindi lahat ng kasi marami kaming blogero hindi lang yung mga nakikita ninyo, no. Marami yan, marami yung mga naging part, no. Pero one day siguro pagka malaki-laki na yung kinikita, syempre yung mga main character sa blogero, sila yung mga parang pinaka-founders, the rest nandito na lang kayo at sinasahuran. Ganun din naman yung ginagawa natin, di ba?
Mm. Kaya tayo mas focus sa ibang bagay kasi sumasahod tayo doon. Mm. So, ayan, si Vlogero na yung magpo-provide sa inyo ng sahod. Pero magpo-focus kayo as empleyado ng Vlogero. Pwede ba yung ganon? Or pwedeng sumabay na kayo ngayon as founder ng Vlogero, di ba? Kagaya ng Magkaiba. ginagawa naming tatlo, apat, si Paring Kim, busy lang yata. Lagi naman yan pag may time naman si Paring Kim, nagsushoot nga, di ba, sa bahay nila. No? Oo. Mm. Pero like I said, dito sa Child Talks naman, ayan, kami yung mga main character dito. Child talks. Child Talks yan. Sana tulungan nyo kaming tulungan nyo kaming umangat dahil maganda naman yung layunin natin. Actually, kahit di namin gawin to, may kabuhayan naman kami. No, ginagawa Alright. nga namin to, walang bayad eh. No, right now, yan, di ba? Kung siya, ipapahinga na lang niya. Ako, itatrabaho na lang. Sine yan, itatrabaho na lang niya. Pero eto kami, magsaserve sa inyo. Passion namin to, gusto namin gawin to. Tapos mag-interview tayo. Siguro yung mga gustong magpa-interview, ano na rin, no? Chat na lang sa page na to. Tapos, yung iba naman, i-invite namin. Mag-i-invite kami. Like, pwedeng impronto. Pipili sila. Impronto or or may script na May itatanong script namin. talaga, oo. Pero hindi siya babasahin ng script or i-memorize, no? Siguro, Idea lang. yan, tatanong namin, no? Paano ka nagsimula sa pagsasabog? Yung mga adik-adik dyan. Pwede kayong ma-interview dito at mga ano. Siguro, i-blur na lang namin yung mga mukha ninyo tapos ilagay na lang yung pangalan para at least pag mahuli kayo, naka-blur pa rin yung mukha ninyo. Hindi, pero legit, pwedeng yung mga naging yung mga nakalampas na sa pagdodroga. Pwede yan. Maraming Baka pwedeng maka-inspire gawing kayo. topic eh. Maraming pwedeng gawing Para topic. ako, na-inspire ako dun sa kwento. Actually, meaning ko na kahit kalalaking tao naiiyak sa interview, no? Naiiyak ako, kaya lang, pinipigilan ko, pinapost-post ko. Naiiyak ako dun sa kwento niya, no? Nung, alam nyo ba yung na-aksidente sa SC Tex, parang yung nawala yung pamilya niya. Ayo. Tapos siya buhay. Naano ko yan. Parang imposibleng mabuhay, no? Pero siya nabuhay. Grabe yung nun, grabe yung mindset. Parang kakaiba eh. Instead na maging instead na maging bitter siya na, Lord, ba't mo ginawa sa akin to? Yung parang sisisihin mo yan na asset ng Diyos yung gumawa, no? Lord, bakit nangyari to? Yung mga ganon. Pero siya, grabe, yung naging siya, way para maging inspirational or inspiration sa ibang nanonood. Alam nyo ba, ang dami niyang naligtas na buhay? No? Oo, no? Madakalya par. Yung mga comment makikita mo, mababasa mo na magpapakamatay na lang, no? Pero nakita nila yung interview na yon, nag-iba. Lumakas yung loob nila. Lumakas yung loob nila kasi, oo nga naman, no? Ikaw, ang dami mong problema. Mas mabigat na problema yon, yung nawala lahat ng pamilya mo. Mas Wipe out, no? solid yun, par. Wipe out yung nangyari sa Oo, kanya. wala yung anak niya, asawa niya, tapos yung mother-in-law yata, or basta pamilya niya. Yung sabay-sabay, anak lang par, anak lang pag nawala sa'yo, di mo na, ako kahit hindi ko pa naramdaman yan, which is sa'yo kung maramdaman, no? Pag na-imagine ko pa lang, parang di ko kakayanin. Di ko kakayanin yung ganun. Anak, ha? Although, kaya nga, salute kay paring Reds, no? Kahit, siya, keep moving pa rin siya. Saludo tayo sa kanya sa aspetong yan, no? Wala ka namang ibang choice kasi kundi mag-move on. Pero, naglalaro sa isip mo kasi natapusin na lang yung buhay mo kasi yung paghihirap na pagka naisip mo, no? Kaya nga eh. Grabe, matatag, no? Matatag. Kailangan hanapin natin yung reason bakit nangyari yung mga ganyang bagay, no? Kumbaga, na-convert niya pa rin yung isip niya sa positive na paniniwala kahit ganun na yung nangyari. Oo. Ako nga, ilang years na, tatay ko yan, no? Hindi pa rin ako talaga totally, walang move on eh. Nag-iiba lang yung lifestyle mo, pero pagka naisip ko, tatay ko, alam ko, parang mahirap mahirap talagang mabuhay na pagka naisip mo na wala siya. No, biglang napapaano ka na lang parang talagang yung pist mo ba't nangyari to, ganon. Papaisip ka tapos pag binalikan mo yung mga pangyayari yun, nag-i-start na yung anxiety nun Nag-i-start na yung mga ganong klaseng mindset na parang sumisikip yung dibdib mo, tumataas yung presyon mo. Oo, no? Kaya minsan ini-ignore ko. Pagka naisip ko yan, parang pagka nakahiga ako, ang gagawin ko, kiyat ako sa taas papakainin ko yung aso, yung mga doon, papakainin ko. Ililibangin ko yung sarili ko. I-divert mo sa ibang no? Ibang tapos minsan naman kukunin ko yung headset para mawala, mag-music ako ng Hatebreed, no? Yung Hatebreed kasi motivational kahit hardcore yan. Tapos ang ginagawa ko, pipikit ako, nag-i-imagine ako, nagbabanda.
ako yung kumakanta doon. Ganun lang na pampaano rin. Minsan tsaka yung pagka nakakaramdam ka ng anxiety, maghanap ka ng nangangati sa katawan mo. Pag halimbawa nangangati yung pet mo, kamutin mo, makakalimutan mo yung anxiety mo. Legit yun pa. Mga iba-ibang way, no? Oo, kasi yung utak mo, yung sa anxiety kasi naglalabas ng yung parang amygdala, yung mga ganyan, no? Yung naglalabas ng chemical, nagpe-fake Chemical signal. imbalance. Oo, nagpe-fake signal yan. Pero pagka may nangati ka, imagine mo pag may nangangati ka tapos wag mong kamutin, nape-pressure yung katawan mo. Gusto niya Pagka magpunta kinamot mo, satisfying, buong katawan, mag-iiba yung flow eh. Niwala ako yung katawan natin talaga, yan, connected talaga. konektado. Minsan, isang lang, kagaya nito, itong kuko ko na to, no? Napakaliit. Pero pagka sinumpong to, buong katawan ko, buong mood ko, nasisira. Ngayon, Apektado, no? medyo nawawala na, pero ilang months ko ring ilang weeks pa, nung pinakita ko sa inyo, parang yung buto ko, may something na nakatusok. So, ayun lang siguro, yung mga gustong magpa-interview, panatan na natin. Alright. At, I think hanggang dito na lang, maraming salamat and see you ulit sa Chai Talks.